Magandang gabi po, mga mahal ko pong ginigiliw na taga-subaybay. Ako pong muli ang iyong lingkod, Brother Noel Poricalyan. Ate pong muling pag-uusapan, ang paksang ito ay isang mahalaga. Ito pikarugtong sa video ko, ang pagkaiba ng Diyos at sa ating Kristo, para ako'y makatulong sa lahat naman na gusuri na aking taga-subaybay sa aking channel, sapagkat malaganap po ang paniniwala na di umano'y Diyos ang ating Kristo. Kaya ating patuloy na pag-aaralan ang pagkaiba ng Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang tunay na Diyos po, alam po niya ang lahat ng bagay. Dito tayo magsimulang bumasa sa talatang Unang Juan 3:20. Ganito po ang ating matutunghayan. Sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Alam po ng Diyos at ang lahat ng bagay, sapagkat siya po ang tunay na Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo po ba, alam din po ba niya ang lahat ng bagay? Atin pong aalamin ang nakasulat sa Mateo 24:36. Sa Mateo 24:36. Mateo 24 sa talata ay 36. Saan ang 36 dito? Ito na. Ngunit walang nakaalam araw at oras ng pagsapit niyaon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Malinaw po ang nakasulat sa Biblia. Sa araw at oras ng pagdating ng paghukom ay hindi po alam ni Kristo at ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Ngayon, dito natin makikita ang katotohanan na iba ang Diyos sa ating Panginoon sa Kristo, sapagkat ang Diyos ay Diyos. Ang ating Panginoon Kristo ay tao. Ngayon, ang Diyos hindi po napapagod. Tunghayan po natin ang nakasulat sa Isaias 40. Isaias 40, talata po ay 28. Ganito po ang ating matutunghayan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng bawat daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang Diyos po ay hindi napapagod.
Ganun po ba ang ating Panginoon Kristo? Hindi rin po ba siya napapagod? Atin pong basahin ang nakasulat sa Juan. Sa Juan 4, Juan 4, talata ay 6. 4:6 po ng Juan. Ganito po ang ating matutunghayan. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. Ang linaw po na nakasulat sa Biblia. Si Kristo po ay napagod sa kanyang paglalakbay. Dito ay unti-unti nating napatunayan ang pagkakaiba nilang dalawa. Una, ang Diyos po alam ang lahat ng bagay. Si Kristo hindi po alam oras at araw ng paghuhukom. Ang Diyos ay hindi po napapagod. Si Kristo po ay napagod. Ang puntahan naman natin ay ang Diyos ay hindi po namamatay. Sa unang Timoteo, sa 1:17, ganito po ang ating matutunghayan. Sa unang Timoteo, sa 1:17 ay ganito po ang ating matutunghayan. 1 Timoteo, talata po ay 17, 14, 17. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amin. Ano po ang deklarasyon ng Diyos? Ang Diyos po ay walang kamatayan. Si Kristo kaya, wala din po bang kamatayan? Alam po ng buong daigdig na si Kristo po ay namatay. Kaya nga po ipinagdiriwang ng ating mga kabayang Katoliko ang kamatayan ni Kristo, na nagpapatotoo na hindi Diyos ang ating Kristo, sapagkat sila mismo ay pinagdiwang ang kanyang kamatayan. Ang Diyos po wala pong kamatayan. Basahin po natin ang nakasulat, alang-alang po sa mga nagsusuri na masugid ko pong tagapagsubaybay. Basahin po natin ang Juan sa 17, Juan 17, ganito po ang ating mga tutunghayan. Sa Juan 17, sa Juan 19, 19:33 ng Juan. 33 ng Juan. 33.
33 ng Juan, 28. Pala. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Si Jesus po ay namatay. Kaya malinaw po ang ating tinalakay ng pagkakaiba ng Diyos at ating Mas Kristo. Ito po ay malinaw na nakasulat sa Biblia na atin pong binabasa ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang Diyos po alam lahat ng bagay. Si Kristo po hindi po niya alam ang oras at araw ng paghuhukom. Ang Diyos po ay hindi napapagod. Si Kristo po ay napagod. Ang Diyos po ay walang kamatayan. Si Kristo po ay namatay. Alam po yan ng buong mundo. Tayo po ang saksing buhay. Lalo na sa mga Katolikong pinagdiriwang nilang kamatayan ni Kristo. At mayroon pa ngang gumaya at nagapako sa cross. Kaya dito nasagot po natin ang mga maling paniniwala tungkol sa di umano'y Diyos ng ating Kristo. Sapagkat atin po napatunayan na mali ang kanyang paniniwala, sapagkat ito lamang po ang ating saligan sa pagtuturo ng katotohanan, ang banal na kasulatan. Dahil dito nakasalig ang mga katotohanan na sa maghahatid sa atin ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. At sa mga katanong ko pong mga taga-subaybay kung ano pong aking relihiyon, ako po ay isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya mali po yung mga paratang na bawal kayo humawak ng Biblia. Sapagkat gaya ko po, inaituro ko ng malinaw sa inyo mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Tanda na hindi kayo magbabalan na magbasa ng Biblia. Kaya nasagot natin, lalo na sa mga nagsusuri, ang katotohanan na ating tinalakay sa gabing ito. Nawa, sa sunod na video na lamang po natin pag-uusapan ang iba pang mga karugtong na pagkaiba ng Diyos at ng ating Kristo, sapagkat mahaba na po ang ating video. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal ko pong taga-subaybay.